Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. And for today's video, samahan nyo kami na manguha ng aming uulamin kung meron kaming makuha. Kasama ko nga pala dito guys na manguha is yung kapatid ko. And dahil nga wala kaming pasok, so napag-isip-isip namin na what if kaya ay try namin na manguha naman uli ng mga seashells, everything na makukuha namin sa dagat. So ito nga pala yung dala namin, timba, and then itak, tsaka flashlight. Siyempre kung wala kang dalang flashlight, hindi mo makikita yung mga kukunin mo. Marami guys ang pwede mo makuha sa gabi. Disclaimer lang guys, hindi nga pala kami expert sa pangunguha ng mga ganito. Kami ay mga beginner lamang. So, please wag nyo kaming i-bash or anything. Ha? Okay? Kagandahan lang guys, kapag gabi kayo nangunguha is, ang dami talaga makikita mo ng mga iba't ibang uri ng mga species na naninirahan sa dagat. Naninirahan. Gaya na lamang ng isang to. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya sa English kasi hindi naman ako nag-search or anything. Hindi ko ngayon kakampi si Google. So, ayan. Yun nga yung una natin makikita, guys. Ayan, mga maliliit pa na mga isda, mga ganyan, butiti. Ayan, another butiti. Butiti ang tawag sa amin yan, guys. May mga malalaki, maliliit, tsaka lumulobo talaga yan, guys, kapag hinahawakan. Pero may part lang din na medyo happy sila kapag nahawakan. Kaya beware guys, hindi lahat na makikita mo sa dagat dapat mong hawakan kasi may mga risky. Tulad niyan, tawag dito sa amin is manampuyok. Naku guys, sobrang sakit niyan guys kapag nahawakan niyo siya. As in ako, kung hindi kayo magaling sa mga ganyan-ganyan, naku, ay ewan ko na lang. Ito nga guys yung aming unang huli. Pusit ata ang tawag dyan or locust. Basta ganon, part siya ng mga squids. And then nga, nahihirapan nga kami kung paano namin gagawin yan. Nagtatalo pa kami dyan ng kapatid kung paano namin tatrabahuin yan. But then, salamat naman at nakuha namin siya. Kaso nga lang guys, maliit pa siya. Pero at least, di ba, buwan naman, no, meron na kami. And then, another one, ang tawag naman dyan, guys, is sirene. Yan, naghabulan pa talaga kami dyan. By the way, guys, kaya siya tinawag na sirene kasi meron siyang mga kolorete sa kanyang shell. Iba-ibang design na malambot pag hinawakan mo. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa kanya sa Tagalog, pero sa term namin dito, sa dialect namin, isang tawag sa kanya is umang. Para siyang crab. And then, may mga nakita rin pala kami guys na tirik. Yes po, tirik ang tawag sa amin or suwaki sa ibang dialect. Tapos ito naman siya guys, pinulot ko lang siya kasi parang feeling ko kinakain siya pero hindi ako sure kaya napakadesisyonan ko na itapon na lang siya uli bali sa dagat. And then sabi ko nga ang hirap nga makakita ng mga shells na kung ano pa kasi ang daming mga maliliit na isda guys na parang nag-ano yung tubig. Ayan, para siyang hindi ko magets. Ano ba sa Tagalog yun? Yung parang lumalabo bigla. Iba't ibang uri nga ng mga hayop guys sa makikita mo sa dagat talaga. Hindi ko lang alam yung mga pangalan ng iba kasi hindi naman ako bihasa mag-Tagalog. So, sa Bisaya alam ko. And then, sabi nga namin, pag nasa dagat ka gabi, mas mahirap maglakad-lakad kasi ang dami mga sea urchins, kailangan mo talagang maging maingat sa paglalakad. Tsaka may mga malalalim na part, baka mabasa ka. Pero syempre, expect mo na mababasa ka talaga kasi nasa dagat ka, di ba? And then, ay nakakita rin kami ng mga crabs. Hindi lahat guys ng mga crabs is kinakain talaga. Bihira lang yung kinakain. Katulad niyan, and shell siya, kinakain po yan. Ang tawag dyan is tuwad. Makikita mo siya kapag hapon or sa umaga, depende, basta low tide. And then, ayan, mga stars, iba't ibang uri guys. And another, sihi na naman. Yes po, sihi ang tawag sa amin. Or sa English ay mga shells. Starfish pala ang tawag dun guys. Sorry na kasi baka i-correct niyo ako eh. And then yan, ang tawag dyan is yung balat. Yung mga nakita nyo kayo na sa previous videos, eh yung mga balat din siya guys. Pero iba-ibang klase ng, iba-ibang kulay. May puti, may black, depende. Pero yung mga maliliit na yan is hindi naman yan kinukuha dito sa amin kasi wala pang 1 kilo yan at matagal makakuha ng 1 kilo. Kaya yung mga malalaki yung kinukuha nila na makikita doon sa malalim na parte ng dagat. And then, syempre, iba't ibang uri din ng starfish makita natin. Meron pa yung blue, may parang orange na malaki. Meron din ganyan, kulay red. And then yun guys, sobrang saya namin kasi may nakita kami ng isda. And then first time yun guys na nakita namin ng isda. Tsaka malaki yun guys sa personal. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya sa English or sa Tagalog. Pero ang tawag sa amin sa ganyan is buyos. Para siyang buyos, yung madulas na isda. Mga isdang bato ang tawag.
And then, ang saya-saya nga namin guys kasi meron na kaming nakuha na isda. Sobrang saya na namin yan guys kasi hindi namin ni-expect talaga na makakita kami ng ganyan kasi sa mga nauna parang nawawala na kami ng pag-asa kasi wala pa nga kami nakikitang isda. Eh anong oras na? Gabi na yan guys. Yung sabi nga namin parang mali talaga yung tempo namin ng pagpalaot kasi wala talaga kami nakikita guys. So na nakita namin ang isda na yan, so grabe guys yung saya talaga namin. Hindi na magugutom yung pusa namin. Meron na siya talagang uulamin. And ang tagal-tagal niya nga ilagay dyan sa timba na dala namin. Kaya naiinis ako. Sabi ko, ang bagal-bagal mo ko. Parang hindi ka naman ng grade 2. And then, meron pa nga kaming isa pang nakita guys. Hindi ko alam kung anong klase ng isda yan. Kasi nasa ilalim pa siya guys. And then, busy ako sa pag-flashlight sa kanya para naman mas makuha namin. Malaki yan guys sa personal. Malaki talaga siya. Sa picture lang siya liit. Kaya sabi ko sa niya, galingan niya para naman makuha namin. Pero tignan niyo naman hindi niya guys nakuha. Kasi ewan ko kung anong ginagawa niya. Sabi ko, diskartehan niya ng maayos. Pero hindi niya nagawa ng maayos yung trabaho. Kasi sabi ko talaga, ako nagigigil na talaga ako sa iyo. Puti pang umuwi na lang. At eto pa, meron naman kami nakita. Sabi sa kanya, this time, ayusin mo na yung trabaho mo. Kasi naman, my gosh, sayang yung mga biyaya na binibigay sa atin ng kalikasan. Hindi mo man lang ginagawa ng maayos yung trabaho mo. Anong silbi na sumama-sama ka sa akin dito. Tapos hindi naman matapapakinabahan, di ba guys? Kasi bakit na ganyan, mapakinabagan ka. Then sabi nga na niya, uwi na daw kami. Sabi ko, hindi pa nga tayo nakakarami. Kaya kailangan mas marami pa yung makuha natin. Kasi kawawa naman yung pusa namin. Wala na siyang uulanin. And arte-arte nun. So sabi niya, kailangan nating umuwi kasi gabi na nga daw. Yes guys, gabi na talaga. Siguro mga around 10 p.m. na kami naglalakad pabalik-balik. Kasi nga, nagbabasa talaga kami. Pero sabi ko nga kanina, parang mali yung tempo namin and parang hindi talaga umayon sa amin yung panahon. Kaya sabi ko, sige, uwi na tayo. Pero syempre, habang pauwi, sabi ko, magtitingin-tingin pa rin tayo. Baka sakali meron pa tayo mahanap, diba? Or may makasalubong pa tayo. Sayang naman yung chance. And eto nga yung mga butiti na to, parang nga siya nagpapakonfuse sa amin kung isda ba siya or ano. Well, oo, isda nga siya, pero syempre hindi siya yung hinahanap namin. Kaya parang ano siya, nagpapakonfuse talaga siya sa amin. So by the way guys, yun lang yung nakuha namin. Sana naman sa susunod marami na. Eto nga pala guys, yung pusa namin na sobrang arte talaga. Kala mo talaga siya ang pinagpala sa balat ng lupa. Ayan, meet our one and only Chunky. And yun lang guys, sana nagustuhan niyo ang ating video for today. Salamat po. Don't forget to share, like, and I'm subscribe. swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you scared.